Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:03 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Eastern. Maayong buntag sa itong mga suking ating paminaog tig suwaybay din sa lalawigan sa Southern Leyte. Maayong buntag sa itong mga kaigsunan sa probinsya sa Leyte. Maupay nga aga sa mga kaigsunan sa Samar area. Sa kinatibukan sa Region 8, ako sublion, maadjong buntag, good morning Eastern Visayas. Sa ato sa mga kaigsunan nga nakaroon sa Luzon, magandang morning. And sa kinatibukan sa Kabisayan ug Mindanao, ako nga sublion, maadjong buntag kanatong tanan. Welcome sa Tuesday edition sa programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga. Ang Good Morning Eastern Visayas, gihimo aron mahiusa ang nagkalaing dapit sa silangang Kabisayan. Good morning. Tungod galang sa kinatibukan og malungtarong paglambo sa kinatibukang Rehiyon 8 Pinaagi sa hingpit nga pagsinabtanay bisan pa man sa managlahing pinulungan nga waray og binisay. Pag binayloay ang mga kasayuran og mga panahon labot sa nagunang isyu og hilisgutan nga sarang masayran sa tanan tungod galang sa kalambuan sa tibok silangang Kabisayan. Adlaw karon nga Tuesday mga kaigsunan, Martes, Oktubre 14, 2025. And sa nga sa mong station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Sir Dindo Alaras. Sa itong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod o Engineer Nuki Parado. Kini ang inyong makauban, Jevic Epis. And ato sa makauban kanong adlaw nga Martes ang atong sister station gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, pinaagi ni Ate Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, pinaagi ni Sir Gene Aminon.
ug ang ato usab nga kauban sa Philippine Information Agency sa Eastern Samar nga si Ma'am V. Gumba. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:05 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Okay, kahimtang sa taas sa prahon din sa lalawigan sa Southern Leyte sa kasamtangan. Pagkanindot sa kabuntagon kay hingpit nang nagpakita ang haring adlaw and hopefully yunta walay masinating pag-uwano karong adlaw nga Martes. Labi na kay ubay-ubay ang mga kalihukan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte ug sa uban pod nga mga lugar dinhi sa atong rehiyon labi na kay adlaw pang Martes. And karon daay nga adlaw gi magpadayon ang mga kalihukan dinhi sa Southern Leyte sa celebration or kiniga Press Freedom Week celebration. Kagahapon gisugdan na naso nga kalihukan and hangtod pa kini karong adlaw nga Biyernes. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:06 na sa buntag and karon nga takna ato nang pagasugdan ang ato nga makauban na ang ato mga kauban ng sister station para sa ilang pasiw ng impormasyon unsa kay update sa panahon o guman pang mga update, mga panghitabo sa nagkalaing lugar dinhi sa ato nga rehiyon. Atong nahon ang update diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan, pinagi ni Ate Daisy Blizzard. Ate Daisy, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Ate Daisy. Yes, magandang morning, Jivic. Ngan sugad man naton na bugos nga persahan Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte. Pag panguna naman ni Sir Dodens Alaras, belated happy birthday. Waray kami nakarawat nga imbitasyon. Nga DYES. Alright, and also good morning, ESM Jean Navilon, Radyo Pilipinas, Calbayog. Ngan siyempre, adto na bugos liwat nga persahan RP, ano? Dida naman ha iyo dapit. Good morning liwat kan Miss Vigumban, iton na PIA Eastern Samar nga aton makakaupod. Hapan Martes nga edisyon, antaramdaan good morning Eastern Visaya. So Tuesday na talaga kita nga adlaw, October 14, 2025. Ngan ininawan ni Daisy Lalo sa Bilizar, ito yun naman makakaupod. Yan na naman nga aga, di Radyo Pilipinas sa Borongan. Ha sa provision natural, ito naman station manager Ate Rusa Rivera Abunda, nga dito na akong ka-partner yan na, Coach Eufem Bona Jr. Kahimtang ito naman panahon dede, Jevic and Jean, madalumdum kami dede, ano, pero waray uran niya na nga mga oras. Inuran, kaninahan kaagahon, tapos naman yan na pirit nga na si Rocky Mr. San, ano ada kasi iton mga kadampugan nga nakakaulang ano para maging full blast iton pagsirak iton amon adlawngan. Didiliwat amon probinsya may ada magkasunod nga linog, ano, pero we're thankful nga diri hiya masyado hinka makusog, nga hindi ri talaga hiya makusog, ano, na experiencehan namon in the past few hours adton pinakasyahan ano, alas 10:35 kagabi, October 13, magnitude 2. So siguro wala nga ni daman ini abata nga adton maupay na ladaman haiya, probably dara nga sugad la adton niya magnitude kay 32 kilometers adton iya hilarom, ano, hangintikangan hanlinog didi dapit ha parte hiton na bungtuhan taf. Ngan na naman ang kaagahon, mas madarod ako nga linog, 3.2 magnitude nga linog, nahitabo naman dididapit ha may sulat ay Eastern Samar, 11.87 degrees north, ngahin hababaw hiya, no? 6 kilometers adton na kahibabaw, ano, gintikangan linog. So habot nga naman hini ano nga mga pagtagalinog in iton Eastern Samar State University, upod na aton iya mga campuses, ano, main campus di syudadhan Borongan, ngan anong pang campuses gawas iton syudad, amo in nagpapadayon ya na aton ira igin extend aton ira asynchronous classes ngan work from home arrangement hangatanan nga ISO campuses. So igin extend iton until further notice. So sisid nga nala nga haw ano kung saan una mabalik iton
face-to-face classes ito na aton mga estudyante sa Eastern Samar State University. Asya kasi ini aton ging kaurusaan hadton meeting nga gindumara kakalop ngadlaw nga ginpamunuan ni Dr. Andres Pagatpatan Jr. iton University President. So kaupod niya aton mga officials, in-house experts nga desisyonan nga mag-igpadayon ini nga asynchronous learning mode ngan work from home arrangement nga tanan nga ISO campuses. Iniin para maghatag hin dugang panga oras para hiton na threat assessment para masiguro iton na kaligtasan hitang nga tanan. So nga ni iton mga taga engineering department dida Eastern Samar State University amo in ready dadaman hirayana para ito ni ira pagdudumaraon nga post-earthquake rapid structural assessment din hiya Eastern Samar State University main campus. Para lapag siguro nga iton mga structure in okay pa para naman sudlan iton mga estudyante, mga professor nga iba pa nga empleyado iton Eastern Samar State University. Kay baman iton Department of Education nagpagawas naman liwat hirahin na parang sort of statement tikang mismo kan Secretary Angara nga tinatagan liwatin gahom iton mga regional director di nga ni schools division superintendent iton pag-suspend iton klase kon magdudumara hini nga mga assessment didahiton mga structures iton Department of Education kasi importante ini yan habot nga hiton mga pagbantad nga aton na i-experiensyahan para masiguro nga iton mga establishmento, mga structures, mga buildings hiton mga ahensya hiton gobyerno labi na hiton mga taga Department of Education, Commission on Higher Education amoy masiguro nga safe para hiton kabataan ngan sugad man hiton mga magturot do. Kay baman na GVIC didihiton amo naman mga otoridad it Eastern Samar Police padayon iton ira naman inspection didahini nga mga search and rescue equipment hiton aton mga otoridad kasi kada istasyon daman may hiton nira tinatawag nga SARBOX nga kaulangan maging kumpleto iton hiya hiton mga gamit just in case pag kinahanglanon hapanahon hiton emerhensya may ada gamit hiton aton mga otoridad nga para hiton search and rescue operation. Kinsi siguro iton niya na habot nga hini nga sunod-sunod nga linog nga dididaman ini nga last quarter of the year in baragyuhon daman kita so asya nga kaulangan maging andam ito na aton mga otoridad nga usa iton hit aton mga first responders hapanahon hit kalamidad. Hapag taga kuryente naman so far waray kami did the advisory for power interruption iton Eastern Samar Electric Cooperative. So nag-expect kami na dero-diretso nga supply hiton kuryente. And peace and order situation nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon habugos nga probinsya hiton Eastern Samar. Yan na samtang para naman headlines sa mga balita para yun nga October 14, 2025 nga nahikay Radyo Pilipinas Borongan. Siyahan pagtukod hin Pile Research and Development Center sa Eastern Samar tinutukan ng third quarter Provincial Science, Technology and Innovation Council meeting. Resolusyon ha paghurmahin balaod nun aprobado han konseho. Libre nga konsultasyon panlawas sigin padangat ang City Health Office sa mga katigurangan ha Borongan City. Samtang 97th Community Tsunami Alerting System han nasod gintukod han DOST FIVOLT sa syudad han Borongan. Masasarigan han pag-alerto, pananglitan, mag-atubang hingka delikaduhan hin tsunami ang syudad. Ng Eastern Samar Police, padayon nga nagdudumarin inspection han search and rescue equipment hakada istasyon habut nga han sunod-sunod nga linog. So Jefik and Jean ang detalyihan mga balita. Ikang di Radyo Pilipinas Borongan madangat haiyo has second round ha taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Okay, daghang salamat Ate Daisy Bilizar sa imong pasingunang impormasyon diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan.
At ang oras alas 8:15 na sa buntag o karon ato na usab dawaton alay pa natong kaubaran diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayo. Kumusta po ang hulagway sa ilang mga lugar nga gitutukan? Maadyo nga buntag, good morning Eastern Visayas, Sir Jean Nabilon. Good morning, Eastern Visayas. Sir Jean, good morning. Yes, good morning. Maadyong buntag kanimo and thank you kauban katrabaho Jevik. Yan, kumusta liwat ang birthday celebrant, belated happy birthday sa station manager. And Kuya Dindo Alaras. Belated happy birthday sa imo SM Dindo. Ngan maadyong buntag sa tibuok mga taga-sugod sa unang Leyte. Ngan sugad man dida sa Borongan City. Kumusta nato na mga kaupod dida sa Borongan City. Good morning sa imo. Kaupod Daisy ngan sa station manager si Ma'am Ruth Abunda ug bugos nga personal sa DY sa Radio Pilipinas Borongan. Akon kaupod din sa control si Ezra Taro ngan si Engineer Joven. Ngan ako naman niyusan kay mga kaupod niyo tugtubalas may VDV sa Good Morning Eastern Visayas. Maupayanan panahon dito sa siyudad sa Albayog. Medyo maduro-dampog. Pero apisar sini na nininiguro si Sister San nga makasirip. Yan sa pagtaga peace and order situation na mahimyang waray mga untoward incidents nga nahitabo sa naglabay nga 24 oras. Ngan labot lagi sa pipirahay nga mga vehicular accidents. Ang waray pagtaga-abiso ang Samuel Cuuno ng Kalbayog Water Company. So duri-duritso ang servisyo sa kuryente ng tubig kay waray nakapost sa FB page na power na water interruption. Yan nga gabi para sa ito nagbibiling sa karisyuhan permila punuan ni Haga Park sa itong mga pasundayag kasumpay ni sa tidaraon nga birth anniversary sa paghimua pagin charter sa siyudad sa Kalbayog. Yan na ining Oktobre 16, alas 6 naga mao ang Civic Military Parade. Iyan ang Huwebes, Oktobre 16. Mao ito ang pagin anibersaryo sa pagin siyudad sa Kalbayog. Niyan nga gabi alas 7, pagkita ka mo sa Kako Theater sa Niaga Park, Lingaw Awit Wari-Waray Songwriting Competition 2025. Yan ang gabi Martes, Oktubre 14, alas 7 ang oras ng gabi sa Kako Theater, Niaga Park. Let's celebrate music, culture, and the beauty of the Waray language. Lingaw Awit niyan nga gabi. Congratulations ngayon sa itong nagdaog sa Grand Drum Corps Competition na 2025 kasan kulop nga adlaw nga diin ang Kalbayog City National High School mawan naging champion, and second placer ang Cresting College, third placer San Policarpo National High School, fourth placer Bagakay Integrated School, fifth placer Trinidad National High School. Best Band Major, Cresting College, San Kalbayog City Incorporated. Best Band Music, nakuha sa Kalbayog City National High School. Best Majorit, nakuha sa San Policarpo National High School. Best Baton Section,
Calbayog City National High School. Best Color Guard nakuha sa Calbayog City National High School. Best Drum Line, Calbayog City National High School. Best Pit Section, Calbayog City National High School. Best Mali Section, Calbayog City National High School. Best Uniform, Crescent College of Calbayog City Incorporated. Mawadan mga special awards. Congratulations sa iyong tanan. Nga na para naman sa agton mga headlines nga igpapasa para ini niyang second half sa Good Morning Eastern Visayas sa diyan naton mga natirok nga mga headlines na akong mga kaupo didi sa News Bureau sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog. DOST Samar o DOST Pag-asa nagbuhat hydrological assessment para pagdetermina sa mga lugar sa Basay o Mutyong nga high risk sa pagbaha. 30 nga agrarian reform beneficiaries ares sa Northern Samar graduado na sa Farm Business School. Payout sa ayuda para sa mga biktima sa Bagyo Christine sa Samar nagpapadayon. Amod to ang ato na mga headlines, mga detalye ka tukiban. Normian sa second 30-minute stretch and Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Gina Vilon sa imong update diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbat. Ug para usab sa mga balita nga nahikay ni Ma'am V Gumban gikan sa PIA Eastern Samar, asynchronous classes ug work from home hatanan nga ESSU campuses igpapadayon. Linggo ng Kabataan Celebration Habronggan nagpapakita han kusog han pagboroblig han kabataan ngan LGU. Dolay nag-turnover hin 22 ka surfboards Hakalikuan Surf Schools habugtong hiton giwan. Good morning, Eastern Visayas. Ug para usab sa update dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte atong unahon kining kabahin sa kuryente. Ang Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated nagpasabot nga ugmang adlaw adunay mahitabo nga power interruption. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ang Barangay Lanao and Barangay Guadalupe diha sa Dakbayan sa Maasin adunay pagkapawong sa kuryente 8 AM to 5 PM. Samtang lain pa nga schedule ugmang adlaw Gakat Libagon padulong na sa Himay-angan Liluan Southern Leyte. Ang oras sa pagkapawong sa kuryente alas 12 sa udto hangtod alauna sa Palisinon. Para karong adlaw walay gipagawas nga advisory nga adunay pagkapawong sa kuryente and hopefully wala po'y emergency power interruption. Kabahin sa atong epekto lagi sa linog, labi na kay ni ato nakalabay nga mga adlaw no diha may nasinating nga linog sa Davao Oriental and gani na pay mga linog usab nga nasinatin nato sa nakalabay nga mga adlaw pod. Ang Southern Leyte First District Engineering Office nagpasabot nga adunay or i-implement na ang paglimit sa mga muagi no dinhi sa mga tulay or sa mga taytayan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, particular sa sakop sa First District Engineering Office. Ang DPWH Southern Leyte First District Engineering Office naga-inform sa publiko nga maximum load limit of 20 tons ang ipatumay dinhi sa mga tulay sa lalawigan sa Southern Leyte. Gumikalagi kini sa nahitabo nga linog. Tungkol usab kini kay padayon pa ang pag-check pagsiguro sa DPWH kung kumusta ang mga tulay dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. So para ang update gikan sa DPWH Southern Leyte First District Engineering Office. Sa lain pang update, Ate Daisy o Sir Jean, ang Associated Media of Southern Leyte kung AMSL nagpahigayon o
Press Freedom Week celebration. Kapol gisugdan ang naasing nga kalihukan pinagi sa kick-off activity dito sa Dakbayan sa Maasin. And hangtod pa kini karong Friday, October 17. And usa sa highlight gyud sa nasing week-long celebration kining paghatag og training sa mga information officers sa LGU Maasin. Isip tabang pod sa media practitioner sa Southern Leyte para na po'y mahibal-an ang atong mga information officer kabahin sa ilang trabaho isip sila ang kaabag sa media sa paghatag og information kining mga update sa lain nga mga buhatan labi na sa LGU Maasin. And for 6 years na Ate Daisy og Sir Jean padayon kining celebration dinhi sa Southern Leyte. And we are thankful pod kay ang city government is naghatag yun og pondo matag tuig and pinasubay kana sa usa ka ordinansa nga giaprubahan niya atong 2019 nga maghatag yun og pondo para sa Press Freedom Celebration matag tuig sa Southern Leyte o gipangunahan sa Associated Media of Southern Leyte. And para kanong adlaw pagasugdan ang training no dito sa Dakbayan sa Maasin. Samtang sa lain pang update din sa lalawigan sa Southern Leyte ang proyekto sa provincial government nga Project Mian kon moving initiatives and actions nearer to all Southern Leyteños mo bisita na usab sa lungsod sa Libagon ugmang adlaw Oktubre 15. Ang naasoy nga Project Mian anha pagimon sa Libagon Town Plaza sa Libagon Southern Leyte magasugod alas 9 sa buntag. So kini nga Project Mian mao kini ang flagship program ni Governor Damian Mercado para gyud ipaduol ang mga programa serbisyo sa provincial government ngadto sa mga kalungsuran labi na sa mga katauhan, mga kabarangayan para ma-feel po nila nga nagyod dool ang gobyerno kay gipadul-an naman dalhon na ang mga serbisyo sa lain-lain nga ahensya sa gobyerno labi na sa provincial government nga naha mismo sa tungkaran sa lungsod. So lauman nga ubay-ubay nga mga proyekto og serbisyo ang dalhon sa provincial government sa Project Mian ugmang adlaw diha sa lungsod sa Libagon and kahinumduman mga kaigsunan ginayadto na kalabay nga semana gibisita pod sa nasing Project Mian ang lungsod sa Silago ug uban pang mga kalungsuran. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko alas 8:27 na sa buntag. O para usab sa mga balita nga nahikay sa tibuok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod para kanong adlaw nga Martes. BFP hinunangan nagpahigaan og Earthquake and Fire Prevention Training Seminar. Maasin City usa sa 10 ka LGU nga napili sa EU-Philippine Green Economy Partnership. Ang LGU Batog DTI nagtinguha sa pagpalambo sa mga MSMEs o kaluwasan sa mga katauhan sa lungsod sa Nawan, Batog Linog gisiguro sa MDRRMC o LGU Liluan misalmot sa kalihukan sa Tourism Week 2025. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod aplusab ang mga balita sa RP Borongan, RP Calbayog o mga report nga naamdam ni Ma'am Vigo Ban gikan sa Philippine Information Agency Eastern Samar. By the way, maadjong buntag di ay maupay nga aga ni Sir Rayan Arinto nga atong regional head sa Philippine Information Agency Eastern Visayas. Maadjong buntag sir o sa tanan ng mga kaubanan sa PIO. Atong oras alas 8:29 na sa buntag mo balik pa ang Good Morning Eastern Visayas sumalang niining mahinundanon nga pahinumdom standby lagi hapon mga suki nga tigpaminaw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna.
serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:32 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Nagpadayon gyapon kamo nagasubaybay sa programang Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Tuesday, Oktubre 14, 2025. Sa nga sa mong station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod Sir Dindo Alaras, atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control. Si Kuya Noel Palugod, kinig hapon ang inyong makauban hangtod alas 9 sa buntag, Jevic Epi. Sugato sa makauban, ang atong sister station ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan, pinaagi ni Ate Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog, pinaagi ni Sir Gina Bilon. O ang atong kauban sa Philippine Information Agency kan PIA Eastern Samar, Ma'am Vigong. Sa oras nga alas 8:33 sa buntag, ato nang pagasugdan ng paghatod sa detalye sa mga balita. Ani nga ang report gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan, pinaagi ni Ate Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Jevic, otro magandang morning. Samtang karuglan naton i-acknowledge ang pira naton nga viewers online. Hira France, Navarrete, Proby, Jerly, Guerra, Chudolo, Calzado, Lin, Dagito, and also kan Ate Norma Mingote de la Cruz, Jennifer Golmatico, Charmin Caraga, Concepcion, Herrina. Tama ba? Okay. Sa nato niya na mga kaupos, Charmin Caraga, okay, Concepcion, Hermina. Alright, detalyan mga balita na hikayan Radyo Pilipinas sa Borongan para yan ang adlaw Martes, October 14, 2025, Siyahan, Pagtukod Hinpili Research and Development Center ha Eastern Samar, tinutukan ng third quarter Provincial Science, Technology and Innovation Council meeting. Resolution ha paghurmahin balaod nun, aprobado han konseho. Ang detalyahan report ikang Kanpen Pumida.
Radyo Pilipinas Report. Gintagadan Provincial Science, Technology and Innovation Council ang posibilidad han pagtukod hinpili Research and Development Center ha Eastern Samar durante han ikatulong nga quarterly meeting han konseho nga ginpanguluhan ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ha Melinda's Function Room, Barangay Songco, Borongan City. Usa inihan mga panguna nga proyekto nga gintalakay han konseho samtang ginaprobaran ang resolusyon para paghimuhin balaudnon nga magpapadayon han inisyatiba. Ginpresentar ni Dr. Roger Padit han ESU Salcedo Campus ang resolusyon nga may titulo An Act Establishing the Pili Research and Development Center at Eastern Samar State University Salcedo Campus and appropriating funds. Therefore, ang balaudnon nagtutuyo magtukod hinpili Processing Research and Development Center nga magsiserbi nga sentro para ha research, product development ngan innovation ha pili. Isa nga high value indigenous crop nga may dako nga potensyal para pagkaon, kosmetiko ngan export products. Sumalakan Dr. Padit ang proyekto magpapakisughan local agro-innovation ecosystem, pinaagyan kooperasyon han gobyerno, akademya ug pribado nga sektor samtang magahatag hin training and technology transfer ha mga parag-uma, kababayen-an ug MSMEs. Ginpamatudan liwat han resolusyon an legal ngan policy basis an balaudnon nga uyon ha Philippine Technology Transfer Act of 2009, Philippine Innovation Act, Balik Scientist Act, ngan ha DOST's Regional Inclusive Innovation Centers Initiative nga nagtutudlo kan lokal nga gobyerno kung importante ha pag-uswag han teknolohiya ug agrikultura. Gintalaan han konseho nga makig-koordinar ha mga kongresista, ira 4-piece party list Representative Congressman Marcelino Libanan, Congressman Shin Gonzales, base masuportahan ugnon ug matagan hinigo nga pondo ang plano para habagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Payouts ang ayuda para sa mga biktima sa Bagyo Christine sa Samar nagpapadayon sa detalyadan report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang igindudumara nga distribusyon sa bulig pinansyal para sa mga pamilya nga naapektuhan sa naglabay nga bagyong Christine sa bugos nga probinsya San Samar. Akulop, Oktubre 13, igindumara ang durungan nga payout sa Calbayog Convention Center, Northwest Samar State University, ngan sa bungto San Santa Margarita, Samar. Sa ilarom san programa, makakarawat ang kada benepisyaryo san 5,000 ka pesos para sa ton partially damaged ang balay, ngan 10,000 ka pesos para naman sa totally damaged. Ginpangunahan ang payout sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, kabulig ang gobyerno lokal sa Calbayog, ngan PNP agud masiguro nga makakaabot ang bulig sa mga lehitimo nga benepisyaryo. Basar sa datos sa DSWD, maabot sa 8,002 nga benepisyaryo ang kabugusan nga numero sa makakarawat sa bulig pinansyal sa probinsya San Samar. 7,741 sini in may partially damaged houses, samtang 262 naman ang may totally damaged houses. Katuyuanan san programa nga makahatag san sakto nga suporta para sa mga biktima nga nawad-an pa nga buhian ngan balay durot san grabe nga danyos dara sa nag-agi nga bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Asynchronous classes o work from home hatanan nga ESSU o Eastern Samar State University campuses igpagpadayon. Ani ang report ni Ma'am V. Gumban gikan sa PIA Eastern Samar. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang asynchronous classes nga work from home arrangement hatanan nga campus sa Eastern Samar State University tubtob hadi pa sigurado nga petsa o masunod nga advisory sumala ha follow-up advisory nga ginpagawas han universidad kakulop nga adlaw Oktubre 18. Ini nga desisyon gindumara katapos ang meeting ni University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. upod ang mga opisyal nga in-house experts sa ESU.
Agon makahatag pa igo nga panahon para han threat assessment ngan pagpasiguruhan seguridadhan nga tanan. Ginmanduan ang mga magturotdo nga administrative unit nga maghimo hinangay nga adjustment ta ira klase ngan trabaho samtang padayon ang pag-imbestigar han structural integrity han mga pasilidad han universidad. Antes ini nga pahibaro, may unang advisory nga nagdeklara hina synchronous learning and work from home han Oktubre 13 tuig 2025 kasunod han sunod-sunod nga linog ha partehan Visayas ngan Mindanao. An isu nagpapahinumdom hanga tanan nga unahon ang seguridad ngan padayon nga magbantay ha mga opisyal nga pahibaro han universidad. Tika nga PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Ug para sa mga balita din sa Southern Leyte, mga researchers sa SLSU, Southern Leyte State University, nakadaog is Best Paper Award sa IPOVCON 2025. Ani ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas Report. Mga researchers sa Southern Leyte State University nakadaog isip Best Paper Award sa IPOVCON 2025. Milampos ang SLSU sa 6th International ug 9th National Conference on Poverty Alleviation and Sustainable Development kon IPOVCON 2025 sa pag-angkon sa Best Paper Award atol sa mga kalihukan nga gipahigayon nato Oktubre 8 ngadto sa 9 ning tuig 2025 sa Biliran Province State University, Naval Biliran. Ang tema sa mga konferensya mao ang Technology-Driven Solutions for Poverty Alleviation and Exclusive Sustainability nga gipanguluhan sa Samar State University ug gi-chair ni Engineer Merador Labrador, Vice President for Research and Extension Services sa Samar State University. Ang nakadaog nga papel nga giuluhan og From Production to Sustainability, a Bibliometric Assessment of Aquaculture in the Philippines 2013 to 2023. Gihimo sa mga researchers sa SLSU Main Campus. Kini gipresentar nila ni Mr. Stephen Vinaol, usa ka research assistant nga may representar silang grupo nga gilakipan nila ni Engineer Corina Aguilar, ang lead author, ug uban pa nga mga co-authors nga sila si Junel H. Tablada, John Kenneth Amulata, James Vernie Mainit, Lavelle Compidio, John Don Opina, Don Eliseo Lucero Presno III, Jericho Bautista Ugaya, Kenneth Carl Briones ug John Galgao Tahil. Gitutukan sa ilang pagtuon ang papel sa aquaculture sa pagkaon nga kasiguruan o kinaiyang kalambuan ilabi na sa konteksto sa Pilipinas pinagi sa bibliometric analysis sud sa napu katuig from 2013 to 2023. Nakadaog kini sa subtract 2B, Sustainability, Governance and Food Security. Nagkipusab sa mga representante sa SLSU Tomas Opus Campus mo sila si Mr. Efren Balaba nga may representar sa Harmony Focus Music and Fused Learning Platform o for Enhanced Concentration and Retention in Academic Studies o Mr. Felony Docina nga may representar sa Development and Evaluation of a Sensor-Based Hog Feeder System for Backyard Hog Raisers. Ang mga kadaugan sa SLSU nagtugot og dakong kontribusyon sa United Nations Sustainable Development Goals sama sa SDG 1 No Poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action ug SDG 14 Life Below Water. Kini nga pasidungog nagpakita sa padadyon nga pagpaningkamot sa SLSU sa paghimo og relihiyoso, transformatibo ug malungtaron nga pagduki-duki nga makatabang dili lamang sa lokal nga komunidad apan apil usab sa mga global nga solusyon alang sa kalambuan sa pagpugong sa kakabos. Balita gikan sa Southern Leyte State University para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagan kayong salamat Ma'am Gemma Destriza sa mga report. Atong oras alas 8:44 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Dugang nga balita, tika nga Radyo Pilipinas, Borongan. Libre nga konsultasyon panlawas, sigin padangat han City Health Office, ha mga katigurangan ha syudad han Borongan. Ang detalyan report, tikang Kandayan, Kamplon. Radyo Pilipinas Report. Komo kaparte pagsalin uroghan Elderly Filipino Week,
ang City Health Office sa Syudad ng Borongan inagpangbit hin libre nga konsultasyon panlawas nga mga senior citizens nga miyembro han Association of Senior Citizens of Borongan or ASCOB. Gimbuhat ang aktibidad sa Barangay B, Borongan, Eastern Samar hadto na kalabay nga simana. Lailan konsultasyon panlawas ang buhatan ni nagdumara gihapon in health education session may unong hypertension nga pag-usuan healthy lifestyle practices para mapudngan ang magdarodilan nga klasin sakit. Sugad man magpabilin nga aton mga katigurangan inbugway iton panlawas nga nagtibo. Dako naman ang pagpapasalamat ng mga senior citizens han libre nga serbisyo. Sugad man ang Borongan City Health Office inagpabot gihapon hin pasasalamat nga dan ASCOB officers hakon siya no sabi nga barangay nga dan irapadaan nga suporta ngan commitment hapag palangbuhan panlawas ngan kaupayan han mga senior citizens. An elderly Filipino week kingin sa urugasyahan nga simanahan bulan ng Oktubre 2025. Din ini nakaangkla tema Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose. Impormasyon na hikay pinaagin Borongan City Health Office. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ang detalihan report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. 15 minutos antes a las 9, DOST Samar o DOST Pagasa nagbuhat hydrological assessment para pagdetermina sa mga lugar sa Basay ug Mutsyong nga high risk sa pagbaha sa detalye. Adan report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report. Ginbuhat sa mga bungto san Basay ug Mutsyong sa probinsya sa Samar ang hydrological assessment para paghatag tutok ngan pagmapa san lugar sa nasabi nga mga munisipyo nga hataas ang risgo san pagbaha. Ini nga aktibidad ang ginbuhat kasumpay sa nagpapadayon nga implementasyon san Community Empowerment Through Science and Technology CEST program sa pagpanguna san DOST Samar PSTO kasugbong ang DOST Pag-asa. Katuyuanan sa nasabi nga hydrological assessment nga makaporma science-based nga mga datos tikang sa natudlok nga mga river systems, soil conditions ug watershed characteristics nga direkta nakakaapekto sa apektado nga mga komunidad. Ang magiging resulta sa assessment ang ginlalauman nga magsaserbe nga importante nga basihan para sa risk-informed planning, disaster mitigation measures ug pag-develop community-based early warning systems nga nasasabtan ang panginhanglan sini nga mga komunidad. Pinaagi san pagbuhat hydrological assessments nagiging marigon ang komunidad nga epektibo makapreparar ug maibanan ang epekto sa natural nga mga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Linggo ng Kabataan Celebration ha Borongan nagpapakita han kusog han pag boroblig han kabataan ngan LGU. Para sa detalye na report ni Ma'am V Gumban gikan sa PIA Eastern Samar. Radyo Pilipinas, report. Ginbuhat sa Barangay San Gabriel, Syudad Hiton, Borongan, ang duha ka adlaw nga aktibidad kasumpay han selebrasyon han Linggo ng Kabataan 2025 tikang han Oktubre 11 tubtub 12 nga naghatag hinhigayon ha kabataan nga ipakita ni abilidad, liderato ngan partisipasyon sa pag-uswag han komunidad. Ang aktibidad nga pinangunahan ng City Social Welfare Development Office, pinaagi kan Youth Development Officer 2 Milagros Agda, inagpasabot han panuyo han syudad nga maihatag ang tanan nga kabataan bisan ang mga harayo nga barangay sugad han San Gabriel ang pareho nga oportunidad para youth development. Tida primero nga adlaw nagkamay-adahin youth skills training kundi nagpakitahan ira kinaadman ang mga miyembro han San Gabriel Farmers Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative para maging inspirasyon sa kabataan nga mangin produktibo nga responsable nga miyembrohan komunidad. Ikaduha nga adlaw pinartisipar ang mga kabataan sa tree planting activity ngan mga creative contest sugad han spoken poetry, poster making, planting contest,
ngan laro ng lahi nga may tema nga Local Youth Actions for the Sustainable Development Goals and Beyond. Sumulakan agda, ang pagpili San Gabriel nga venue nagpapakitahan kapag burubligan lokal nga gobyerno hapaghataghan mga programa ha kabataan labi na mga lugar nga diri pirmi na bibisita. Nagpakitahin suporta hipunong barangay Enrique Alde, kaupod ang mga konsihalan barangay, samtang ginbuligan ang CSWDO han team nira Shane Riza Perla Basilga, Youth Development Officer, ngan Chris Philip Balmes, Regional Vice President han Youth for Peace, hapagpatuman han mga aktibidad. Ado ka adlaw nga aktibidad naging manilampuson nga ehemplo han padayon nga kooperasyon han lokal nga pamunuan, kabataan nga mga organisasyon para han pagparigon han youth development programs sa syudad hiton Borongan. Para ha PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, nagbabalita. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pa nga balita din sa Southern Leyte, Press Freedom Week celebration sa Southern Leyte ni arangkada na para sa detalya na report ni Miss Dalia Abiara Urit Atwil. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gisig na kagahapong adlaw, Oktubre 13 adlawng Lunes, ang tinuig ng kalihukan sa mga personahe sa media sa Southern Leyte at also sa kasimana nga Press Freedom Week. Matod pa kang Associated Media of Southern Leyte kung AMSL Vice President Marcelo Pedalino sa Philippine Information Agency, ang kalihukan unom na katuig nga gipahigayon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Maasin. Sa karong tuiga, anaa sa 200,000 pesos ang gigahin nga pondo. Din usa sa highlight sa kalihukan mo ang paghahimuong training workshop sa mga government information officers aron sila mahatagan og higayon nga mahibaw sa mga buhaton o responsibilidad sa usa ka magsisibya o magbabalita. Lakip sa topic nga pagatugion sa mga speakers mo ang public information and good governance, ethics in public service and responsible journalism, conflict resolution and negotiation, basic news writing ug uban pa. Gawas niya na ipailawom sa mga partisipante sa basic life support training o crisis communication in disasters sa mga kawani sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO. Lakip sa mga media outlet nga motambong mo ang Philippine Information Agency, DYDM, FMR, Southern Leyte Times, Bandilyo o Radyo Pilipinas Sugod. Palita kikan sa Dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Urit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas Borongan, ika-97 nga community tsunami alerting system han nasod gintukod han DOST FIVOLC sa syudad han Borongan. Ang detalyihan report ikang Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tsunami alert siren device gin-instalar sa Barangay A, Syudad han Borongan, ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST FIVOLC, kabulingan mga kawani ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRMO, ug ang mga opisyalan barangayan Sabado, Oktubre 11. Ini nga ikipahis ang kapatan gintukod ng nasod nga 97th Community Tsunami Alerting System o CITAS ang DOST FIVOLC sa syudad, kontinan kamera ni ginistolaran Biyernes, Oktubre 10 sa Baybay Boulevard. Ipinagi ni nga tsunami alert siren device, mas magiging madagmit o katatapuran ang pag-alert ng mga komunidad nga nag-aatubang ang kadelikaduhan ng tsunami. Samtang una na ginpahayag ang DYES Radyo Pilipinas Borongan ni CDRM Officer Engineer Jaime Voces na dagod-dagod ang may bubulihan CITAS sa early warning capabilities ang syudad, mas mapapakasig ang tsunami preparedness sa pagproteherhan mga kinabuhig propiedades, ilabinangit sa 61 nga mga barangay han syudad han Borongan, 42 sini in coastal barangays. Nakatalaan pagdumaraan in Information, Education and Communication o IAC campaign, workshop on tsunami evacuation and integration of the 97th CITAS into the tsunami early warning system of the Philippines sa masunod nga mga adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Damo nga salamat han report Ati Sok Aberia, and we're saying magandang morning gihapon han aton na pirapadida nga viewers online ni Tatupaz and Jean Rose Ubalde. Good morning, Eastern Visayas! Inaugurasyon sa 801st CDC Reservist Mobilization Center, testamento sa pag-arusa ng Karigon sa Reserve Force sa Northern Samar. Sa detalyadan report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Formal na nga ginabrihan sa Camp Sumoroy, Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar, ang bag-o nga 801 CDC Reservist Mobilization Center, pinaagi san Manilampuson nga pagdumara san blessing, inauguration, nga turnover ceremony sa pagpanguna san gobyerno provincial sa Northern Samar. Katuyuanan san proyekto nga pakusgon ang kapasidad san mga reservists sa probinsya, pinaagi san mas maupay nga pasilidad para sa pagtraining, resource management ngan pag-andam sa panahon san operasyon. Sa acceptance message ni 8RCDG Rescom PA Group Commander Colonel Castor Bahin, iyagin pasalamatan ang mga reservists o ang gobyerno probensyal para sa pagpondo ngan pagtindog san mobilization center. Nagpapakita ini san mahugot nga sumpayan san militar ngan gobyerno para san pagpaduso san kadasig ngan kakusog sa Northern Samar sa pagatubang san miskanano nga tarhog, krisis o emerhensya. Pahayag naman san 801 laang kawal CDC Northern Samar usa ini nga makasaysayan nga pagkamanilampuson para sa mga reservists nga nagsiserbe nga sandigan san komunidad sa panahon san kalamidad nga iba pa nga panginahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report nga hindi nila namon tatapusan ang amon partisipasyon sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa akong nakaupod sa control, si Ezra Taro ng Engineer Juven Cardenas, ngayon sa ngaran sa akong mga nakaupod sa control, si akong mga kaupod kasagabay sa News Bureau sa DYOG, si Suzette ng si Charm, iniyan niyo nakaupod Jean Navilon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! O para sa katapusan nga balita sa PIA Eastern Samar, dole ko Department of Labor and Employment, nag-turnover hin 22 ka surfboards ha kalikuan surf schools ha bugton hiton giwan. Para sa detalye ng report ni Ma'am V. Gumban gikan sa PIA Eastern Samar. Radyo Pilipinas, report. Igin-turnover ang Department of Labor and Employment o DOLE, pinaagi ang Integrated Livelihood Program ang 22 nga surf lesson boards nga iban pa nga surfing items sa upat nga surf schools sa Kalikuan Island, Bungto hiton giwan, komusyahan nga proyekto hini nga klase ha bugos nga rehiyon. Ang mga benepisyaryo in an ABCD Surf Camp, Kalikuan Local Surfers, Backyard Surf Company ngan samrayan na surfboards. Ginpasalamatan ni Municipal Councilor Kina Kwan, Hiradole Regional Director Dax Villaruel, Provincial Director Salvi Yepes, ngan Mayor Annalisa Gonzalez Kwan, para hanira padayon nga suporta ha mga lokal nga inisyatibo nga nagpapakusog han turismo hagiwan. Ang proyekto iniresultahan kolaborasyon han DOLE, lokal nga gobyerno han Giwan Municipal Tourism Office ng PESO, agud mo suportahan ang mga lokal nga surf schools nga mapakusog ang turismo ha isla. Ang mga surfboards nga custom-made han kumpanya nga Fluid Surf, ginlalauman nga makabulig ha pagpaupay han operasyon han mga surf schools ngan pagpabakod han surf tourism industry hagiwan. Nga kilala na yan na nga usa ha mga surf destination sa Eastern Visayas. Yan ang asimana ginbubuhat hagiwan ang Odyssey Waves National Surfing Competition tikang Oktubre 14 tubtub 19, usa nga dako nga kompetisyon nga nagpapakita han talento ngan kusog han mga lokal nga national surfers han nasod. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas!
Atong pasalamatan si Ma'am Vigo Ban gikan sa Philippine Information Agency PIA Eastern Samar sa iyang pagsalmot sa atong Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Martes. Atong balikan si Ate Daisy Bilizar sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Jivik, dinhi kami temporaryo nga nananamilit hataramdan Good Morning Eastern Visayas para na atin pan Tuesday nga edition, October 14, 2025. So hangaran amon Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda, naging kaupod ko today hara admin officer Kuya Buboy Rubin, technical naman Kuya Euphem Bona Jr. Nga nagpapasalamat liwat kitahan na aton mga news contributors. Tigan ka na Ati Pen Pomida, Dayan Camplon, Engineer Sok Aberia. Ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar na sa ringa damo nga salamat anyo pakigusa. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Ate Daisy o kang Sir G Navilon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayo o sa uban para itong mga kaubanan sa Radio Pilipinas, and of course sa Philippine Information Agency Eastern Visayas sa pagpauna ni Regional Head Sir Rayad Aribo. And sa nga sa kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod sa Station Manager Sir Dido Alaras at kauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Dual Palugan, sa itong mga reporters naghatod og balita kanong adlaw. Kini ang inyong nakauban Jevic Epis. Dagan kay salamat o kini ang programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.